tamang pag-iisip. Lahat, siya nag-utos siya para makarating kayo rito. At nagpapasalamat ako sa higana na kahit paano yung mga naniwala at nagpakatatag, makakamit ninyo. Ganun na kasimple yun. Lahat kayong nasa area, uunahin namin kayo. Lahat ng inyong nasasakupan. Ang unang purpose ng ating project, tulungan ang magsasaka. Magtatayo tayo ng tinatawag nating kooperatiba dahil sa inyong mga probinsya. At yan, ika nga ang uunahin natin upang sa ganon, alam naman ninyo ang nangyayari ngayon, na kung kailan tayo nag-harvest, doon naman nag-aangkat. Nakakawa yung mga magsasaka. Unahin muna natin sila. Dahil sila yung walang-wala. Ika nga, iangat natin muna sila. Ang susunod natin dito ay yung prepare ng mga klinik ninyo. Isusunod na rin natin yan. At doon naman sa pangkabuhayan ninyo, magsiseminar pa muna kayo. 3 days kayo magsiseminar. Mamimili kayo, Cabanatuan or Laguna. Yun yung mga pangkabuhayan kung saan pupunta yung pera ninyo at kung saan pupunta naman yung ika nga yung pera nakapundo sa inyo. Yung nakapundo sa inyo, doon sa mga probinsya ninyo, sa mga area ninyo, palalaguin natin yan. Dahil yan ang magpapaaral sa mga anak ninyo hanggang sa apo ninyo. Kung kikita yung pangkabuhayan na inyong itinatag, ang makikinabang dyan ay yung mga anak ninyo, apo, dyan mauwi yan. Wala nang uuwi, wala nang babalik sa puhunan. Pagbutihin ninyo yan. At yan ika nga ang kinabukasan ng mga apo ninyo, dyan nakasalalay. Isusunod natin yan hanggang college, hanggang makatapos sila lahat. Bato-bato sa langit, ang tamaan mo galit, ang mga may edad hanggang 3 buwan lang. Pensionado na. Siyempre, isasari na sa anak niya yung katungkulan niya. Yan yan. At least, tikman nyo naman yung paano ika nga mag-abroad muna kayo kung gusto niyo. Libre. Hanggang Singapore nga lang. Wala pa tayong kita eh. Okay. At ang isa pa nating ika nga target natin dyan dahil sa effective na naman yung epidemya at ika nga lumalaganap naman, pinalalaki na naman ang ating DOH ang COVID na yan. At ika nga, uunahin din natin ang clinic, isasabay-sabay na yan. Ang pundo na andyan na rin sa probinsya ninyo, sa mga area ninyo. Naka-arrangement na yan. Once na nag-umpisa kayong nag-seminar, gagawa na tayo ng proposal. Lahat ng board of director, gamitin na ninyo yung talino ninyo. Kayo ang bubuo ng pagkabuhayan, kayo ang magpaplano para sa mga bata. Kayo ang magbibigay ng trabaho sa mga walang trabaho, ng kapitbahay ninyo at mga kababayan ninyo. Yan po yan. Ang Pangasinan ay binubuo na napakalaking pangkabuhayan. Magkakameron tayo dito ng Technopark. Ang Technopark na yan, ang mga Toyota, mga Isuzu, dito itatawin, dito asimbulin, tatanggalin na sa Manila yan. Dahil sobra na sa agreement yung mga yan. Hindi na sila nagbabayad. Binubusa na ng mga kongresista yan. Kaya nakakapanghinayang. Ililipat natin dito para naman ng Manila ay malinis. Maging bakasyonan na lang muna. Para mawala yung maitim na usok. Maiwas sa traffic. Magkakameron tayo ng pabrika ng mga gawaan ng toksido. Kukunin natin lahat yan sa London, Italy. Kayo ng taga-Pangasinan ang mamamahala niyan. Kaya meron tayong abroad, pagdating ng araw, within 5 years, wala nang aalis na Pilipino. Kukuha tayo ng mga katulong galing ng abroad. Babalik ka rin natin sila ngayon. Yan ang tunay na attention ng ating foundation. At yan, sa inyo nakasalalay. Wala na sa akin yan. Ako gusto ko na magpahinga nun. Siyempre, gusto ko na lang, namimingwit ako, normal na lang. Mamamasyal na ako pagdating ng araw, wala namang yung ligap sa akin,
sa inyo na lahat eh. Kaya ganun lang kasimple. At sana, sa darating na panahon, bago magpikit ang ating mga mata, makita mo lang natin yung ambisyon at kagustuhan ng taas ng bawat isang Pilipino ay hinahangaan. Hindi hinahangaan sa kawalang yan, hindi hinahangaan sa pagnanakaw, hindi hinahangaan sa droga, kundi hinahangaan sa pagtulong sa kapwa dahil meron tayong abroad. Mahirap sabihin nila, pero kami mismo ng mga taga-Maine, nag-umpisa na kami dyan sa ikangay tawag natin 24 hours sa trabaho, 36, isang linggo, walang tulugan, para maayos lang lahat yung mga account na yan, na matagal lang natutulog. Meron tayo nagtrabaho ng abogado sa abroad, meron tayo nagtrabaho ng abogado sa World Bank, hanggang sa Central Bank. Pinagtulong-tulungan nila lahat yan. Nagbuwis na sila ng ika na napakahabang panahon para lamang ilantad na lahat yan. At doon sa inyong mga pinagdaanan, lalo na ang iba sa inyo na-scam. Hindi lamang isang beses, napakaraming beses nyo na-scam. Hanggang ngayon, nakalutang pa rin sila. Pero pagdating ng araw na humingi sila ng tulong, tulungan nyo rin sila. Dahil kung hindi sa kanila, hindi ako lulutang. Kaya utang na loob na rin yun. Talagang ganun. Ang buhay ng mga tao at ang buhay ng ika na manluloko, tatao rin na itutuwid. Pero kayo nasa tuwid, pag nagloko, tanggal kayo. Maliwanag yun. Nasa maganda na kayo, magluloko pa. Eh yun, yung mga loko, pag nagpakatuwid yan, napakasaya yan. Kaya, ang tema ng usapan natin ito, very seryoso. Dahil ang kinabukasan ng inyong mga anak, ng inyong kababayan, at ang kapwa nyo Pilipino ang nakataya rito. Tayo magpapasimuno ng mga kabutihan na yan, na dahil sa tulong nyo mga pastor, kayo ang itinalaga, na alam ko na igagalang kayo kahit saan kayo pumunta. Napakaswerte ko dahil sa inyo ako napunta. Sa dami ng lugar kong pinuntahan, sa inyo ko napadpad, sa inyo ko pinagkatiwala. Hallelujah. At sana naman, sa darating na panahon, itong mga ika nga na umaasa sa inyo, alagaan ninyo. Para pagdating ng 5 taon, happy lahat, may mag-graduate na dyan. Araw na lang hinintay natin, oras na lang. Excuse. At ika nga, sa last 2 minutes may nalaglag. Ipipinis na lang natin yung mga bago. Ipoprogram na lang bukas. And then, siguro, ika nga itapos na rin lahat ang mga passbook ninyo. Pasensya na kayo sa passbook ninyo. Dati dapat 5 lang yun. Ngayon, diretso na kayo ng 10. Bali 15 na lahat yan. Kumpleto na. Yung pagkabuhayan ninyo, na 10, may bonus pa yun. Hindi ko na pwede sabihin, baka makitap kayo sa labas. Check yun, ang tinatawag ng manager check. Pwede nyo i-deposit ng 1 year. Yung kalahati nun, ang tubo nun 7 million na. Kahit hindi na kayo magtrabaho. Wala naman siguro gumagastos sa inyo ng 5 million sa loob ng 1 taon. Siguro, bawat isa sa atin, pinakamataas sa ating gastos. Mga nasa half lang siguro. Baka wala pa. Ngayon, dahil may sasakyan na kayo, inyo na yung gasolina, hindi na sa akin. Wala na akong pera eh. Pwede ba yun? Oh, dahil malaki ng tubo eh. Ika nga eh. Thank you, Mr. President of Alaminos.
ang mga sasakyan ninyo, pag nakuha nyo yung pocket money na una, pag-uusapan namin bukas kung naandun sa loob ng sasakyan ninyo, hanapin nyo na lang doon para naman kahit paano may trabaho kayo. Nakatago lang yun doon. Ngayon, hindi naman lahat ng ika nga nabigyan lahat. First come, first serve yan eh. So, gaya nito, gaya ng muling usapan yata, ang Sambales ay nagre-request din. Pero dahil may bagong, ika nga bagong dating na landosir na 5, so, yung ibang parte ng ika nga ng do sa how many? 56? Hindi, yung sasakyan na nauna. 56, so naging 61 na. So may pag-asang hindi naman mabibigyan lahat, pero may magagamit kayong taga-Sambales. Ang La Union, sisikapin din natin na ika nga mabigyan din ang La Union para may magamit sila. Ang Abra, meron din yan. Ganon din ang Mountain Family. Ang mga taga-Ming, kumpleto na yan. Lalo na yung ating nag-iisang attorney na namatin dito. Nakakaya naman. Nakakaya sabihin. Saka na lang, makikita na lang ninyo yung sasakay niya pagdating sa inyong lugar. Pero, bigyan niyo ako ng 2 weeks. Lahat ng wala sasakyan, magkakamero yan. Basta sa mga putang kaya ni attorney, ang abuting abogado na si attorney Madia. Sisikapin din yan. Habang nasa resort kami, ika nga nakikipag-dinitan ng Toyota sa atin. So, ang Toyota ngayon na ba yung pinakamalaking bilang ng ika nga paglabas ng sasakyan. Lalo na dito sa ating ika nga galing pa ng Cavite. Buti sa lang yung nakaabot. Nawala tuloy yung profit ko. Napuluwila pa rin. Talagang hindi mauras ano. Pero masaya ako. Dahil nabuok at ika nga hindi makakasilip ang Central Bank, nawala na silang magagawa ng butas. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo lahat na kahit na may kulang na iba, may dala naman kami yung panakit butas para lang mabuok at makumpleto kayo. Kaya lang, ika nga, pagdating ng actual doon sa land bank, asa ng grupo ng picture nyo, nasaan ka? Kapag hindi ka nakita ron, hindi ko na kayang ipagtanggol. Hindi rin kayang ipagtanggol ng executive secretary. Automatic, ilalabas ka ng guardian ng Marine. Wala kang appointment. Nakakapanghinayang. Ang tagal niyong hinintay, sa isang pagkakamali lang, mawawala lahat. Dahil ang araw nito ibinigay para magsama-sama kay lahat. Tapos hindi pa makakarating ng dahil sa isang araw ng trabaho. Nakakapanghinayang. Kaya nga, nagpapasalamat ako kanina, binigyan kayo ng tamang pag-iisip para makarating dito. At dahil nakarating kayo dito, makukuha ninyo ang inyong hinihintay. Marami lang talaga na ika nga ang labanan. Kung hindi magtatrabaho, hindi kakain. Ay paano ngayon yan? Yung mga kasama mo, ang sasarap ng pagkain, ikaw ngayong putput ka ngayon. Dahil hindi ka dumating. Napakasakit din, di ba? Pero ito pa yung isa natin ika ngayon nasisilip. At lalo nito sa ika ngayon bago pa lang na nakikilala ninyo o naririnig yung boses ko. Yung inggitan, tanggalin nyo sa puso yan. Walang idudulot na maganda yan. Number 1 yan, ang mag-asawa sa kanya-kanyang mga pwesto. Huwag yung kaingitan na mag-asawa dahil sila sabay din sila magtatrabaho. Masisilip man ang pera nila, pero ang trabaho, ganun pa rin. Katumbas din ninyo.
na taon lamang na dalawa sila sa sa company ninyo. Pero ang trabaho nila hiwalay. Napakasakit din. Pareho kayo ng kumpanya. Iba naman ang destinasyon ninyo. Walang pinag-iba doon sa asawa ko. Ang dami kong asawa, 5. Hindi ako mag-awi kahit isa sa kanila dahil sa trabaho ito. Totoo po yan. Hindi ako nagbibiro. Muslim po ako, pero nagsisimba ako kina pastor. Pero ngayon hindi na po pwede. Dahil nakakahiya na. Kristiyano na ako eh. At saka ika nga eh, kapag kaputihan na, huwag mo nang haluan. Dahil nakakahiya na. Kaya lahat ng mga may bisyo, kapag nag-umpisa kayo, tanggalin nyo na ito pakiusap. Dahil pag nasilip kayo ng kapitbahay nyo, inggit na inggit sa inyo at napicture na kayo, naano kayo sa bisyo nyo, patay na. Ang account ninyo babalik sa mother. Hindi ko nakasalanan dahil winarningan ko na kayo. Ang kasalanan ng mga bata, kasalanan din ng magulang, parehong matatanggal. Ang kasalanan ng magulang, kasalanan din ng anak, tanggal pa rin. Nasa balik na, pumunta pa sa sahig. Yan ang patakaran number 1 ng Central Bank. Doon sa batas namin ginawa, napakakapal po nun. At lahat yan, makikita nyo pag may opisina na tayo. Lahat po yan. Ang number 1 na itinayo ng batas na yan, hindi po tayo nagmamagaling na foundation. Pero ang foundation ninyong sinamahan, yan ang mag-aalis ng bisyo na lahat. Tatanggalin, tuturuan natin ang mga bata upang maiwasan ang droga. Para maiwasan ang nakawan, maiwasan ang patayan. Kaya pagdating ng araw, malaya kayong mga kapapasyal o yung mga anak ninyong dalaga na hindi madidisgrasya dahil wala nang ganon. Kaya nasa inyong pangangalaga, ika nga ang ikagaganda ng ating bansang Pilipinas. Hindi lamang dito sa Norte, buong bansa tayo. At pag tayo ay nasa ganun ng kalagayan na hinahangaan, pwede na po tayo mag-abroad. Para tumulong sa kanila. Wala na po silang masisili. Hanggang dito na lang po. At sana, ipagpatuloy po lang, isa-isip natin po lahat ang pagkumbabal loob at walang inggitan. Maraming salamat po.